May nagtatanong pala sa akin, paano ko daw na-achieve yung ganitong kaputi na yema sauce. Actually, hindi kasi ako gumagamit ng cornstarch. Nagtsatsaga talaga ako, nagpapakahirap talaga ako ng maghalo ng almost 2 hours para lang maging malapot yung aking sauce. Kasi yung cornstarch kasi nakaka-yellow po yun ng sauce, 'di ba? Pag nagluluto nga tayo ng mga gravy, sa mga ulam natin, 'di ba? May cornstarch, medyo nag-yellowish yung mga niluluto natin. So hindi ako gumagamit ng cornstarch, tapos sobrang mahinang-mahina talaga yung apoy ko and matagal ko talaga siyang mapalapot dahil nga walang cornstarch. Tsaka yung evap na ginagamit ko ay Alaska kasi yung mga ibang evap kasi may mga color. Kung pansinin nyo sila, yung ibang brand ng evap ay may mga parang nag-yellow din talaga yung color. Isa din na factor yon. Kaya siguro light yung sauce ng yema ko. Meron din pala tayong kapwa baker na nagtatanong magkano ko daw ba binibenta yung aking yema cake. 120 ang benta ko. Dati ang benta ko dyan is 100 lang. Kaya lang in-increasean ko na nga siya ng 20 pesos dahil napakamahal na talaga ng mga ingredients. So hindi na talaga siya kakayanin ng 100 lang. Sa pagko-costing naman ng ating mga product, sa pagpepresyo o pagbibigay ng price ng ating produkto, ay wag nating gagayahin yung price ng ibang mga baker. Kasi iba-iba tayo ng brand ng ingredients na ginagamit. Kasi baka ang ginagawa nyo, ay si ganito pala ang benta, 120. So iwa 120 ko na lang din yung benta ko. Ay si pala 100 lang ang benta, iwa 100 ko na lang yung benta ko. Huwag ganon, mag-costing kayo ng maayos kasi tayo mga baker, iba-iba po ang brand ng ginagamit natin ng mga ingredients and syempre alam niyo namang iba-iba din ang mga presyo ng mga kada brand ng mga ingredients.